Sa paglunsad ng aming FGD output, naway maging mas malapit tayo sa pagkamit ng mas maliwanag na Pilipinas para sa lahat. Malugod din po naming ipinapakilala ang aming national convener, si Ms. Agnes Beng Garcia mula sa lungsod ng Baguio. Si Ms. Beng ay batikan na sa issues ng MCOs or Member Consumer Owner sa Baguio City at sa Benguet. At ikinagagalak ng aming organisasyon ang pagkakaroon ng national convener na magsisilbing pangunahing tagapamahala. Upang magbigay ng kanyang opening statement para sa ating FGD output launch, let's give a warm round of applause for Ilaw Pilipinas National Convener, Ms. Beng Garcia. Thank you, Rafa. At magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa ating mga kasama sa media at mga nanonood ng ating live broadcast. So ako nga po, si Beng Garcia, ang National Convener ng Ilaw Pilipinas. Isa pong member consumer owner at namulat lang po talaga ako sa mga issues tungkol sa kuryente dahil din sa tulong ng mga ibang member consumer owners lalong-lalo na sa Benguet at sa Baguio. So, napakahalaga po talaga ng usapang kuryente. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ating buhay at ng ating ekonomiya. Kailangan nating tuunan ito ng pansin, kailangan natin itong pag-usapan, lalo na itong mga nangyayari sa mga huling buwan, kung saan nagkaroon tayo ng mga sunod-sunod na brownouts, mga yellow alerts at mga red alerts. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, ang Pilipinas ay energy insecure. At pag-uusapan natin yan kasama ang aking napakagandang National Youth Convener para sa Ilaw Pilipinas na si Francine. At sana ay tunghayan talaga natin ito, tutukan natin ito, lalo na sa kung titignan natin yung nangyari sa Panay, kung saan nagkaroon sila ng 4 na araw na brownout or blackout noong umpisa ng taon. At ito ay hindi lamang nangyari doon, kung hindi, ito pa ay nangyayari ngayon sa iba't ibang parte ng ating bansa. So muli, maraming salamat sa inyong pagdalo kahit na medyo makulimlim ang ating panahon. Maraming salamat din sa inyong ginagawa para ating ikalat pa ang ating mga advokasya sa ibang tao tungkol sa ating kalagayan sa kuryente. Magandang umaga po. Maraming salamat, Ms. Beng, sa pagpapaunlak ng ating programa ngayong araw. Gaya ng sabi ni Ms. Beng, ang ating pong FGD output launch ay magbibigay daan ang pag-aaral na ito para mapabuti ang mga inisyatiba ng enerhiya sa bansa na makakatulong hindi lamang sa mga negosyo, kundi pati sa lahat ng consumer. Ang aming pong FGD output ay bunga ng pagtutulungan at pakikinig. At sa dakong ito ng ating programa, sisimulan na po natin ang paglalahad at pag-explain ng aming mga key findings at recommendations. Pero bago ang lahat, simulan po natin sa study background and scope ng aming FGD output. Let us all welcome Ilaw Pilipinas National Youth Convener, Ms. Francine Pradas. Maraming salamat, Rafa, and welcome po, Ms. Beng, sa ating Ilaw team. Ako nga po pala si Francine, ang National Youth Convener, and magandang umaga po sa ating lahat, lalo na ang ating mga media friends. So, ang aming study ay tungkol sa kuryente at kabuhayan. Ito ay a series of focus group discussions na ginawa namin across the Philippines mula sa Puerto Princesa City hanggang sa Tagum City sa Davao del Norte. Simulan natin sa nasabi ni Ms. Beng kung saan ayon sa Philippine Institute for Development Studies or PIDS, the Philippines is energy insecure. And batay ito sa accessibility, affordability, energy sufficiency, reliability, resilience, and sustainability. Pag pinag-uusapan natin na Philippines is energy insecure, we want to talk about how electricity is a gut issue for all of us. It affects lahat ng tao regardless of geographic location and socio-economic status. At dito sa Ilaw, pinalalim pa namin ito. Tinatanong namin yung mga tanong tulad ng paano pa naapektuhan ng ating kabuhayan kapag nagkakaroon ng mga power outages tulad ng blackouts at brownouts. So, katulad ng nabanggit namin, nagkaroon ng 3 focus group discussions sa Puerto Princesa City, sa Palawan, sa Baguio City, sa Benguet, at sa Tagum City, sa Davao del Norte. Nagkaroon kami ng 35 participants across different sectors. Nandiyan ang tourism, retail, government, media,
food and beverage, among others. At ang sizes ng businesses nila ay usually MSME, micro, small, and medium enterprises or establishments, pati na rin ang large companies. So bakit nga namin to ginawa? Bakit tayo pumunta sa iba't ibang dako ng Pilipinas at bakit tayo kumuha ng mga kalahok sa ating FGD? Tatlong primary objectives namin. Una, makalikom ng data para malaman natin kung magkano ba ang net losses na nagkakaroon sa bawat establishment sa tatlong lugar na napili namin. Pangalawa, magkaroon ng mga statistics na makakapagbigay kaalaman sa ating mga MSMEs tungkol sa kanilang business as well as sa landscape na meron sila. At pangatlo, itong sa tingin namin, pinaka-importante, magkaroon ng study na maipepresenta sa local and national decision makers para magkaroon sila ng context-based interventions na hindi na lamang kumbaga theoretical ang dating ng atake natin, kundi batay ito sa pangangailangan at sa estatistika. Kaya naman, para magawang study na ito, meron kaming methodology na ibabahagi sa inyo. So sa bawat FGD, sa bawat lugar na pinuntahan namin, nagkaroon kami ng 10 to 12 participants for each target location. So each area was represented by their local chamber of commerce, business owners from the MSMEs, employees, and katulad natin, mga consumers and customers din. At nagkaroon kami ng series of guide questions para mapadaloy ang usapan. Pero gusto din namin ipaalam sa inyo na may mga limitasyon din ang study na ginawa namin. Una, 3 ang pinuntahan naming lugar. Hindi ito fully representative ng buong Pilipinas. Pero, ibabahagi din namin mamaya sa inyo bakit yung 3 yan ang napili namin. Isa pa din sa gusto namin bigyang emphasis ay the FGD results presents a cautious yet intuitive overview ng ating energy situation dito sa Pilipinas. 3 man ito, pero mahalaga na rin ang insights na nakuha natin dito para magabayan ang ating mga namamalakad dito sa ating bansa at ating mga business owners and customers. So itong napili namin, napag-usapan na namin 3 siyang lugar. So Puerto Princesa, Baguio at Tagum. Pero ito mga primary metrics natin. So makikita natin nasa top row ang LGU classification. Yan ang primary index namin. Tapos mapapansin nyo rin ang region at grade kung saan siya matatagpuan. So para sa Puerto Princesa, sa region 4B, Mimaropa, pair of grade siya ng Luzon. Sa Baguio City, sa CAR naman, sa Luzon grade. At ang Tagum City sa Davao Region, Mindanao grade. At sinama din namin ang economic dynamism ng bawat LGU na yan base sa 2023 LGU Competitiveness Index. So mapapansin nyo, mataas ang rank ng 3 lugar o syudad na napili namin. At bukod pa doon, simula January 2024 hanggang April 2024, nagkaroon kami ng social media scan. So tinignan namin saan pinaka na-mention or ano yung lugar na pinaka na-mention sa Facebook. At bakit Facebook? Facebook po kasi ang primary area or platform ng ating mga customers, consumers, at primary demographics na nag-a-approach sa ilaw at concern ng ilaw when it regards to energy consumer rights. At ang ating mga participants sa ating mga FGDs ay binubuo ng the following metrics. So sila ay mga business owners, representatives, members of the chambers of commerce of each area. So, makita nyo sa unang table, ang size of business can be determined by the employee count. Meron yung micro-enterprise, so 1 to 9 employees. Small businesses na 10 to 49 employees. Medium-sized companies na 50 to 249 employees. At large company na 249 employees pataas. At batay dyan sa classification na yan, meron kaming 8 para sa micro-enterprise, 10 naman para sa small business, 11 naman para sa medium-sized business, 2 para sa large companies, at 4 na government employees. At ang natutunan namin dito ay may iba't ibang klase ng net losses. Hindi mo lang ma-quantify siya via numbers. Masasabi mo din siya na small kapag less than 10,000 pesos in a single day of operation. Medium kapag not exceeding 30,000 in a day, large kapag not exceeding 100,000, and very large kapag more than 100,000 pesos.
Ngayon naman ay ibibigay ko ulit ang mikropono kay Rafa. Yan, maraming salamat, Francine. Ngayon, meron na tayong introduction sa aming FGD output. Dadako na po tayo sa key findings per area at sisimulan po natin ito sa Puerto Princesa City, Palawan at sa Baguio City, Benguet na siyang ilalahad naman ni Ms. Beng Garcia. Pagkatapos po nito ay dadako tayo sa Tagum City, Davao del Norte na siyang ilalahad po ng aming youth convener na si Francine Prades. Matapos ito at para sa kaalaman ng lahat, ang recommendations ng nasabing output ay ipapaliwanag ng aming conveners para sa mga lokal na pamahalaan, negosyo at para sa ating national government. Alright, so maraming salamat, Rafa. Ano nga silang tumigil para sa araw na yon? Hindi talaga sila makapagpapatuloy ng kanilang mga trabaho o mga ginagawa araw-araw. So, ang nangyayari, yung mga negosyo natin, nagagawa sila ng mga cost-cutting measures. So, nagle-layoff sila, binabawasan nila ang kanilang mga tao sa kanilang negosyo, binabawasan nila ang inventory nila at makikita natin to lalo na sa Tagum. At minsan, nililimit din nila ang operational hours. So, kung instead na open sila ng 9 up to 5 or 9 to 6, siguro iuurong nila yon para mag-adjust dun sa blackout. So, ito yung ating aggregated net losses. Punta naman tayo sa Puerto Princesa. Sa Puerto Princesa, makikita natin na turismo talaga ang apektado. And this has a lot to do with the fact that Puerto Princesa is actually a jumping off point where a lot of tourists go there bago sila pumunta ng El Nido, bago sila pumunta dun sa mga ibang tourist spots. So, parang dumadaan lang talaga ang mga bisita sa kanila. And medyo nakaka-apekto talaga sa kanila yung mga madalas na pagkawala ng kuryente, yung kanilang mga blackouts. Na dahil dito, maraming mga tao, pag dumadaan sila, mas gusto nilang, sige, punta na tayo sa ibang lugar kasi nga masyadong maraming blackouts sa Puerto Princesa. Yung mga maliliit na negosyo, katulad ng mga bed and breakfast, mas malaki ang kanilang hinaharap na mga challenges kasi nga, lumalaban sila sa mga napakalaking mga hotel or mas malaking mga negosyo. At wala silang kakayahan para magkaroon ng mga generators katulad ng mga negosyong ito. So, kung ang negosyo mo ay maliit lamang, kadalasan, hindi ikaw yung pipiliin. They would rather go to a place where there is a consistent source of electricity rather than to a small place as much as they want to support local businesses. So, they go to where they are comfortable. And ang nakakasakit nito, yung mga small businesses talaga ang naapektuhan ng mga brownout. Kasi ang nangyayari sa ating mga brownout or blackout, nawawala ang kuryente. Pag bumabalik siya, may power surge. Biglang darating yung malakas na voltage. And it's really the small businesses na nasisira ang kanilang mga equipment, ang kanilang mga appliances, ang kanilang mga refrigerators, nasisira sila kaagad at nadadagdag ito sa kanilang ginagastos para patakbuhin ang kanilang mga negosyo. Ang isa sa mga naibahagi sa atin ng focus group discussion participant na parang nakakakirot talaga ng puso ay sinabi nila na kung minsan nakakabuwang because you never know when the blackout is going to come. In Puerto Princesa, there's usually very little announcement of when the blackout will come. It just happens. And you never know if normal operation ba tayo today or magkakaroon tayo ng blackout. Meron din sinabi ang ilan sa mga participant na ang sinabi sa kanila ng kanilang cooperative, kanilang electric cooperative, para daw mas mabawasan yung kanilang mga ginagastos. Lalo na pagdating natin sa appliances ay bumili sila ng mas durable, ISO certified na appliance para daw hindi sila nasisiraan ng kagamitan. And if you're a small business, that can be a very painful thing because usually ISO certified appliances are more expensive and not reachable to the budget of small businesses. Na parang pag narinig mo yun na nanggaling dun sa local electric cooperative mo, parang okay, maganda siyang advice, but it does not really address the problem na
yung pagbalik ng kuryente, pag wala ng kuryente, ang nakakasira dun sa mga kagamitan nila. So, ito ang ating Puerto Princesa na as we can see in terms of the small losses, malaki talaga ang dagok sa ating mga small businesses. Sa mga medium losses, malaki-laki din sila. At so 40% lang siya, but then the large losses are at 20%. So ito ang epekto na another participant actually said nakakapatay siya ng negosyo sa Puerto Princesa. And when we go to my hometown, Baguio City, so again, small losses take a bigger percentage of the pie at 60% na apektado, and then medium losses at 20%, and then very large losses at 20%. Dahil ang Baguio ay isa sa mga tourism destinations and we are blessed with a cooler climate, masasabi natin na kahit na may mga blackouts, pinupuntahan pa rin kami kasi at least malamig ang temperatura. Hindi masyadong kailangan ng electric fan or ng air conditioner. Pero retail is still affected a lot. So yung mga restaurants nag-o-offer ng mga pagkain o mga pasalubong, naapektuhan ang kanilang negosyo sa isang araw kung nawawala ang ilaw. So, for example, one of our participants mentioned na mas bumabagal ang service nila sa restaurant nila kasi limited ang kanilang kapasidad para sa generator. Medyo madilim yung kanilang place of business. So, kailangan mas dahan-dahan magtrabaho ang mga nasa kusina. Hindi pwedeng katulad ng pag may ilaw, may hawak ang kutsilyo, madaling mag-iwasan, di ba? Pero ito, pag may blackout at medyo mahina yung ating supplementary light, solar light, they have to be really more careful in how they're working in the kitchen. Pati quality control, bago lumabas yung pagkain, mas mahirap siyang busisiin kung pumapasa ba siya sa quality or kalidad. So, we have a lot of pasalubong places, pero naapektuhan talaga ang retail business kasi ang mga tao, pag alam nilang brownout at madilim yung lugar ng negosyo, iniiwasan nila ito pagka may blackout. They only come at another time, siguro pag nakakabawi na lang ating small businesses, pag weekends or when the light is more reliable. Tapos, merong mga negosyo, minsan talagang nagsasara na sila pag magkakaroon ng blackout kasi hindi talaga sila makapagpatuloy ng kanilang serbisyo. And this would also affect a lot of our work from home businesses, our virtual assistants in Baguio. Kasi talagang pag unscheduled, hindi sila nakakapaghanda, hindi sila nakakapunta sa mga workspaces where there are actually generators that can help them run the business. Tapos, yun din, pareho sa problema ng Puerto Princesa, machines or equipment, hindi siya pwedeng tumakbo or nasisira siya kaagad. So, we have one participant who's actually a craftsman who makes jewelry. Pag nagka-blackout, hindi siya nakakagawa ng kanyang mga jewelry kasi nga walang kuryente. Ang ginagawa niya, nag-overtime na lang siya sa gabi pag bumabalik ang ilaw. So, prolonged outages, meron din siyang additional costs kasi may mga additional expenses like bibili sila ng UPS para pag nagka-blackout, tuloy pa rin ang negosyo, but that's only for a few hours. Meron namang bumibili ng solar lights or solar ways of getting energy, but again, because Baguio City is not really that hot, the solar doesn't work so much yet, and after an hour or so, humihina na siya. Meron din naman yung mga businesses where they are located in a big building that offers a generator, pero they have to spend 200 pesos an hour for gasoline for the use of the generator. So kung may negosyo ka, imagine yung 200 pesos per hour na dagdag sa gastos para lang mapatakbo mo ang negosyo. Power outages also in Baguio, they affect other utilities. May mga lugar sa Baguio na hindi siya makakapump ng tubig. So kung wala kang ilaw, wala kang tubig. Hindi ka makapaglaba, hindi ka makaligo. And another thing, sa Baguio meron din akong napansin na, or all of us who are from there, since I'm from there, na may mga feeder o certain areas na talagang prone siya sa blackout.
Hindi katulad pag ikaw ay nasa Central Business District, maayos ang mga linya, hindi siya masyadong nagba-blackout. Pero pag ikaw ay medyo nasa may bulubundukin, may mga cloud rat, may mga bamboo na dumadapo sa ating electrical wires, mas madalas ang ating blackouts. So, these are some of the things that were discussed in our focus group discussion in Baguio. And I pass on the mic to my lovely Youth National Convener, Francine. Alright, thank you so much, Ms. Peng. Kung sa Puerto Princesa City, ang impact ng business operations ay nasa tourism at sa Baguio naman ay retail, sa Tagum City naman, ito ay sa food and beverage. So, karamihan ng losses ay nasa small businesses at yung losses nila often results from food spoilage. And for example, ilan sa mga businesses na nakita namin ay isang ice cream shop. So sa ice cream shop, very contingent yung business nila on refrigerators, coolers, fridges, etc. So kapag walang electricity, essentially ang nangyayari na tutunaw yung ice cream, na spoil, eh hindi din sila maka-create ng new batch. Ganun din naman sa isang flower shop na kailangan fresh yung flowers nila. So, pag nagso-source out sila, namamatay lang din yung flowers dahil sa sobrang init and hindi conducive yung environment na meron sila. Although available ang mga generators, ang mga UPS, hindi ito ang pinaka-economic na option kasi medyo mahal na rin yung presyo ng gasol considering mga geopolitical tensions ngayon sa Middle East and as well as yung Russo-Ukraine war. So, other things pa na na-consider namin is yung medium losses, nandyan na yung mga ibang businesses katulad ng cafes. So, sa cafes, ang pinaka-problem nila ay yung equipment. So, nabanggit na ni Ms. Beng na kapag nagkakaroon ng power outage, nagkakaroon din ng power surge pagbalik. And hindi equivalent yung, kunwari, nagkaroon ng power outage notice, sasabihin natin 6 a.m. to 6 p.m. Hindi ka agad pag 6 p.m. babalik yung kuryente. Minsan magtatagal pa ng 7, 8 p.m. And often, dahil hindi na nga nagkaroon ng advance notice, nahihirapan sila ma-discern kung kailan ba magkakaroon ng normal operations or kailan sila mag-implement ng mitigative strategies. At ang mga nakita naming large losses ay yan yung sa mga poultry farms at very large losses naman sa isang university sa Tagum City na kinikater nila ang mga medical students, particularly mga nursing students. So hindi sila makapag-practice, hindi sila makapag-read them, etc. dahil wala silang equipment to use. So ang nakikita natin dito bukod sa pagkakaroon ng food wastage, pagkasira ng mga equipment, nandun na rin yung food safety concerns at kakibat na yung reputation ng mga businesses na meron sa lugar na yun. So kapag hindi nila ma-assure na okay yung quality dahil nga walang kuryente para makapag-power ng mga equipment na usually ginagamit nila to assure that quality, napuput into stake yung brand reputation. But more importantly, ito yung mga nakuha naming key insights or mga hinaing ng mga consumers. So, isa ito sa mga business owners from Tagum City. Sabi nila, the longer the blackout lasts, the harder it is for businesses to recuperate from losses. And true enough, ilan sa mga businesses na nag-attend doon, business owners, ay forced na mag-close ng business dahil hindi na regular operations. Mas marami ang net losses kaysa sa income nila. And unfortunately, to add din sa nasabi ni Ms. Beng, siguro what stuck with me was that nasabi ng isang government employee na nagawa na namin lahat pagdating sa aming distribution utility, na-consult na nila with local government, na-raise na nila yung possible alternatives, pero wala pa rin nangyayari. And how many years it has been from then. So kung ganun na rin daw lamang ang nangyayari, what more can they do? So nakikita na natin yung initiative ng consumer, pero wala pa rin yung counterpart from those cooperatives, or not just cooperatives, yung mga in charge in delivering quality, accessible, and just service sa ating mga consumers. So, ang pinaka-bottom line lang nito ay simple. Ang financial losses from power outages creates a snowball effect. It is a domino effect, not just limited only to the local economy and the national economy, but also affects reliant industries sa mga businesses na reliant din naman or dependent sa electricity. So, I'll hand it over to Ms. Beng to give us the more detailed version kung ano ba yung itsura ng mga grievances na to, what do they sound like, what do they look like,
paano ito nagmamanifest sa ating mga consumers?